That is why we will continue to fight for justice and push for the International Criminal Court's continued investigation into the murderous war on drugs by Rodrigo Duterte and to hold him, his cohorts and enablers accountable. Indeed, with this dambana ng pagdibong, with our solidarity and with God's grace, we can start and enhance the healing of the families of the EJK victims. This is such a momentous occasion. But it is clear, without justice, there can be no genuine and complete healing. That is why we will continue to fight for justice and push for the International Criminal Court's continued investigation into the murderous war on drugs by Rodrigo Duterte and to hold him, his cohorts and enablers accountable. Witnessing and listening earlier to the wives, the mothers, the child, the daughter of some of the victims of the drug war is utterly and simply heartbreaking and make us deepen our resolve for accountability. Pinakulong po ako ng halos 7 taon dahil sa pagkontra ng peke at madugong war on drugs ng nakaraang rehimen. Dahil sa laganap na paglapastangan sa karapatang pantao ng libo-libong mga Pilipino. Sa pagpatay sa mga mahihirap, kabilang na yung mga bata, mga inosenteng mga bata. Kahit po ako nasa piitan, patuloy ko po itong ipinaglaban. Despite my ordeals, I still feel fortunate that I'm still alive, unlike the victims of the EJKs. These are lost lives, lost dreams, lost opportunities, mga naulilang pamilya, mga nawalang kinabukasan, mga naglawong kinabukasan. There will still be, or there will always be, the pain and the scar of this tragedy caused by a cruel, oppressive, and abusive leader. Pero sa pagkamit ng hustisya, magsisimula ang paghilo. Let's all pray for justice, for accountability, for healing. Ipagdasal mo natin ang mga pamilya ng mga EJK victims. Lagi mo natin silang pagdasal, ang kanilang pagbangon, ang pagkamit ng isang patas at makatarungang bukas para sa lahat. Ang isang lipunan na may paggalang at pagkikilala, pagpapakahalaga sa dignidad, buhay at karapatang pantao ng bawat isa. Maraming salamat po at pagpalain po tayong lahat ng Panginoong may kapal. Yung mga sons and daughters and wives and families ng ating EJK victims, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Nasabi na yung karamihan na dapat sabihin. Pero siguro sa panghuli na lang yung pagpapasalamat. Pagpapasalamat na yung dahilan kung bakit andito tayo ngayon, yung dahilan kung bakit magkakaroon tayo ng dambana ng paghilom. Dahil sa mga tao na sa gitna ng panahon na mas marami yung gustong manahimik, hindi na nahimik. Kakaunti lang yun, alam natin lahat. Siguro sa pangunguna ni Father Flavie. Palakpakan po natin si Father Flavie. Siyempre yung mga kasamahan niya din, na alam natin na from day one, talaga ipinaglaban na kayong lahat. Pinaglaban yung
kapakanan ng mga naiwan, pinapangalagaan, sinisiguro na yung mga pangangailangan ay natutugunan. Bawat pagbisita ko kay Father Flavie, hindi ko alam kung paano niya ginagawa yung ginagawa niya. Pero ginagawa niya pa din. Kaya maraming salamat kay Father Flavie, of course si Father Ponpon, the rest of the SVD community for being his support. Hindi niya naman to magagawa without your support. Pangalawa, syempre kay Dr. Fortun, na parang one-man army. One-man army sa pag-exhume, ano yun? One-man army. Marami yung pagtutuligsa na ginagawa sa kanya, pero ginagawa niya pa din yung kailangan gawin. Yung maraming mga advocates na pinili ng maging advokasya nila yung pakikipaglaban para sa katarungan. Alam natin lahat na si Senator Laila nakulong ng halos 7 taon dahil isa siya sa mga kakaunti. Siguro hindi nga dalawang kamay, isang kamay lang. Yung mga public officials na naging vocal sa pagkontra sa EJK sa panahon na takot yung namamayani. Nagpapasalamat din tayo. Hindi sila madalas pasalamatan, pero I am sure many of you will agree with me. Yung ating night crawlers. Yung ating night crawlers na parang nag-umpisa na members of the media. Na ginagawa lang yung trabaho nila bilang mga photographers. Pero pinili na nung nagkakaroon sila ng kahirapan sa kanilang mga media networks, ay mas pinili na magsakripisyo para ipagpatuloy yung advokasya. Maraming mga kwento ang nalalaman lang natin dahil sa kanila. Maraming mga katotohanan ang namumulat lang yung mga mata natin dahil sa kanila. Isinugal nila yung kanilang, hindi lang trabaho, pero yung kanilang kaligtasan para samahan kayong lahat. Tayong lahat sa advokasya ito. Kaya maraming salamat sa inyo na from 2016 until now, nandyan pa din kayo. Hindi ko alam kung nabasa nyo na yung libro ni Patricia Evangelista, pero much of what is there galing sa kanila yung kwento. Kaya napakahalaga. Nandyan na po si Bishop Ambo. Bishop, dito po kayo. Yan. Kanina po, Bishop, sinasabi ko na kahit wala ka, papasalamatan ka na namin. Dahil sa napakahalagang papel na ginagampanan ninyo sa paghanap ng katarungan para sa ating EJK victims. Pero siguro pang huli, hindi ko po mapapangalanan lahat. Pero pang huli, kayo mismo. Kayo mismo na mga nawalan. Ako po nawalan din ako. Alam ko kung gaano kasakit. Pero alam ko kung doble, triple, siguro 1,000 times more yung sakit sa inyo. Dahil sa circumstances ng pagkawala ng mga mahal nyo sa buhay. Pero parang pinili nyo to go beyond yung sarili nyong sakit. Pinili nyo na maging aktibong bahagi na ng advokasya para pangalagaan hindi lang yung mga pamilya nyo, pero pangalagaan yung mga kapareho ninyo na pareho din yung pinagdaanan. Kanina po pinapakinggan ko yung mga mensahe nyo para sa mga mahal nyo sa buhay. At gusto kong ipaabot sa inyo na sigurado ako na yung mga mahal nyo hindi na natin kasama ngayon, proud sa inyo. Nasa gitna ng pagdadalamhati, nahahanap nyo pa na palakasin yung loob. Palakasin yung loob ng mga kapareho, pamilya. Nagpapasalamat po ako na nabibigyan ako ng pagkakataon na makiisa sa mga okasyon na gaya nito. Kasi ito lang po yung panahon na makakapagpasalamat tayo sa maraming taong nagsasakripisyo para makamta natin yung katarungan para sa mga minamahal nyo sa buhay. Sana po hindi kayo mawala ng pag-asa. Sana hindi kayo mawala ng pag-asa. Siguro totoo na mabagal yung daloy ng hustisya, pero alam natin lahat na bilog ang mundo. Makakamtan din natin. Makakamtan din natin yung hustisya para sa mga namatay. Ang dambana pong ito ay hindi lang pagbibigay dignidad sa mga nawala,
Pero isang simbolo siya na kaisa niyo kami. Isang simbolo siya na hindi na kailanman natin ipapayag yung ganitong klaseng kultura ng patay. Kaya maraming salamat po ulit Father Flavi, Bishop Ambo, sa lahat na kabahagi ng proyektong ito, sa lahat na kabahagi ng Project Paghilom. Maraming salamat sa lahat na ginagawa niyo.